Banat ni Egypta. Ang daming gutom na pakain si Medeth ngayon. O mga bangaw, tara na kayo, dapo na. Ikaw ba naman? Sa dami ba naman ang nagugutom? Paghandaan ka ng masarap na pagkain, ikaw ba ay tatanggi? Siyempre hindi. Anong gagawin mo? Sunggaba na yan. Tara, sasawsawan na natin yan. Ang tamis, maganda naman. Ang daming pinakain ni Bunso ngayon. Ang daming nag-content. Okay? Ang daming nag-content na mga gutom. Tapos sabihin nila, hindi sikat laos. Laos raw. Laos. Pero nabusog kayo sa pagiging laos. Okay? Mahiya-hiya naman kayo, mga bangaw. Laos? Talaga? Nakita mo dito, yung views ni Bunso within one day is pumalo ng 50K or 60K. Pumalo within one day. Pero yung million subscribers ay within one day ay 2K lang. 3K, 7K. So, sino ngayon ang laos? And sabi nila, babagsak pag umalis sa kabilang baryo. Papayag ba kayo na babagsak si Bunso? Papayag ba kayo? Yun ang ano nila eh. Release. Press release. Pag umalis sa kalingap ay walay. Pero patuloy na lumalaban si Bunso dahil sa kanyang community na solid kahit maliit lang ang ating community, right? Kaya nakakatawa sila. Sa sobrang inggit nila, nakakatawa. Hello guys, what's up once again? So ito na naman tayo, ang sawsawerang pobre. Makikisawsaw sa muli, ang chismosa. So ito na nga guys, no, kumusta na? Ang init-init pa rin ang issue, no? So panay pa rin bakbakan, balitaktakan. At ito na nga, ang init-init ng issue dito sa kabila, doon naman sa kabila, chillax na chillax si Bunso. Patawa-tawa lang. Yung feeling ba na I'm not affected? Pero di natin alam, no? So deep inside, baka, syempre, sino bang hindi nasasaktan? Imposible naman yun. Ano ka, manhid? Pag alam mo ikaw hindi ka nasasaktan at hindi ka apektado, feeling ko abnormal ka. Kasi lahat ng tao, lalo pag mga ganyang issue ang binubulgar sa'yo, masakit yon, nakakahiya. Pero yung ipaparamdam mo na kunwari wala lang sa'yo, ignore, parang hindi hindi kilos or isip ng normal na tao. Or, baka nga talaga sobrang manhid na, 'di ba? But anyway, hindi natin alam yung totoong kwento. So, sa akin naman is, syempre, mahirap naman yung masyado tayo maging judgmental, no? Kasi wala naman tayo talaga knowledge mismo doon sa sitwasyon nila. So, ang mayroon lang tayo is yung napapanood natin sa mga video na lumalabas ngayon. So, pero siguro naman sa side nila, hindi naman sila basta magbibitaw ng mga ganung salita kung wala naman katotohanan, di ba? Pero sila nang ang nakakaalam dun kung ano yung totoo. Basta masasabi ko lang ngayon, hindi tayo nagkamali. Hindi tayo nagkamali na ang sinuportahan natin ng todo ay ang Danjoy, si Joy. So, pinapalabas doon sa kabila na ang daming blessing kay Medeth. So, sabi ko mga, si Joy, mas madaming blessing. Ang daming nare-receive ni Joy na blessing, tahimik siya. Hindi niya kailangan gumawa ng kung anong issue
anong kwento para magkaroon ng blessing. At si Joy, never nagkaroon ng kwento na manghingi or whatever. Ibig kong sabihin, kahit ganun sila kahirap, ni minsan hindi nagparinig, ni minsan hindi nagpaawa, marunong mag-antay. So, ang naging style ni Joy is nag-antay lang siya kung ano yung ibibigay sa kanya, di ba? Kaya kung ikukumpara talaga yung dalawa sa ngayon ko napagtanto, no? So, ngayon ko napagtanto na kung totoo talaga yung kung totoo talaga yung mga naririnig natin, kabi-kabilaan, parang hindi ko rin ma-imagine na nagagawa niya yun or kaya niya yung gawin, no? Yung parang kung iisipin mo talaga yung mga naririnig mo, yung katulad na lang dun sa mga sinasabi na nagsusolicit, humihingi ng direkta ng pera para sa magulang, kung may sakit, mga pangbayad sa electricity or ano pa man, tapos doon sa kaibigan. Kung totoo yun, parang nakakaano pakinggan, no? Yung parang ang pangit pakinggan na nagagawa niya yung ganon, direkta. No? So parang, alam mo, pag tinitignan ko yung mukha niya, pag tinitignan ko yung maamo niyang mukha, yung parang hindi ko ma-imagine sa ganyang edad niya, ganun siya katindi. Parang nakakagulat, no? Parang, parang hindi ko talaga ma-imagine na sa ganung edad mo, hindi ka nahihiya magdirekta humingi, na samantalang hindi mo naman yan kaano-ano, hihingi ka. Alam mo, pag pinapakinggan ko talaga yung mga mga nilalabas ng mga ibang tumulong sa kanya na di ba pinapatunayan ng isa na totoo talaga yun yung paghihingi niya. Parang nakakahiya, no? Yung parang di ko talaga ma-imagine. So, yung bang pinapalabas nila na madiskarte, baka nga naman talaga sanay siyang dumiskarte, no? Alam mo, sa totoo lang, ang nakakahiya sa lahat, ang gawin mo yung manghingi. Kaya minsan, di ba, dinadaan natin sa utang, pautang na lang, imbis na pahingi. O siguro, sabi ng iba, imbis na umutang ka, kung wala ka naman ibabayad, hingiin mo na lang. Pero yung hindi mo naman kaano-ano, no, na ini-sponsoran ka na, binibigyan ka na, tapos may lakas ng loob ka pa manghingi. Pag naririnig ko yun, parang kinikilabutan ako na parang hindi ko ma-imagine na may katotohanan ba talaga yun? Although naririnig ko na sa kwento-kwento nila, pero napapatanong pa rin ako, ano ba talagang totoo? Pero naman, imposible naman na gagawa-gawa naman sila ng kwento, di ba? So, minsan madali lang tumanggi. Tsaka si Medeth kasi, nafe-feel ko na parang may kakaiba talaga siyang attitude, na parang, pangit sabihin pangit ito sabihin na word, pero, ang masasabi mo yung parang makapal. Parang, kung may katotohanan yun kung may totohanan yun na, kasi, minsan naiisip ko, no, sa mga nangyayari ngayon, parang gusto kong paniwalaan na may katotohanan, kasi bakit? Parang hindi siya apektado. Yung parang wala man lang siyang accountability sa mga nangyayari ngayon na ginaganyan siya, no? Yung parang dinadaan lang niya sa patawa-tawa na parang I don't care. At saka sabi ko nga, kung may katotohanan yun, na sinasabi doon sa kabila na pinagtatawanan lang kayo ni Medeth, no? Yung mga nambabasa sa kanya, yung mga nagre-react doon sa kabila. Kasi alam ko naman, ang pinaparinggan nilang kabilang baryo yung Kalingap, di ba? Pag sinabi nilang kabilang baryo, Kalingap yun. So, sabi ko nga, itong mga nagtatanggol sa kanya, lalo ito si Egypta, no? Grabe kong magtanggol. So, sabi ko nga, baka hindi nyo alam, isa rin kayo sa pinagtatawanan yan. Baka hindi nyo alam, baka isa rin kayo sa pinaiikot niyan. Kasi isipin mo ilan na yan na nagtanggalan, umalis, na parang napaikot niya. 'Di ba? Kasi parang wala man lang siyang wala ka man lang maramdaman na naapektuhan, na nasaktan, o kahit man lang sana magkunwari, no? Na parang, sabihin na lang natin na parang ipakita man lang niya doon sa mga tao, at least kahit papaano nakatulong. Ako, sabi ko nga, ang pagtulong is pagtulong, hindi mo yan dapat sinusumbat. Pero kahit papaano ikaw na natulungan, marunong ka din talaga tumanaw ng utang na loob at magpasalamat. Ngayon sa nangyari, siguro naman hindi naman niya kawalan.
ang liwanagin or mag-sorry man lang, 'di ba? Lagi naman siya nagla-live. Hindi man lang i-clear pa niya, i-clear para at least malaman ng buong tao na humuhusga sa kanila. Kung gusto niya talaga linisin ang pangalan niya, pwede naman niyang sabihin, no? I-discuss. O 'di ba? Sagutin niya yung kabila. Hindi yung baliwala lang sa kanya, ignore. Tawa-tawa na di ko maintindihan kung totoo ba talaga yang pinapakita niya na hindi siya apektado or nagkukunwari or talagang magaling siya mag-pretend, magaling siya magkunwari. Hindi, minsan nakakaano, yung parang nakakatakot na parang di mo alam kung paniniwalaan mo ba siya na ang iisipin mo is ang pagkatao niya talaga is maayos or yung katahimikan niya or yung pagpipretend na ganyan, matakot ka. Sabi ko nga, sana nga, itong mga sumusuporta sa kanya, hindi sila mapaikot. Minsan iniisip ko nga, or baka may susunod nakakanta. Isa sa sumusuporta sa kanila ngayon. May susunod kaya? Nakakanta ulit? Ngayon grabe nila ipagtanggol, 'di ba? So wala namang problema 'yun na ipagtanggol kasi lahat naman kung tayo nga katulad yan sa mga angels natin, pinagtatanggol natin, di ba? So, talagang ipagtatanggol natin yon. So, syempre, ganun din ang gagawin nila sa kabila. Ipagtatanggol talaga nila. Pero kung dito nga sa mga naririnig-rinig natin, yung parang nakakatakot at saka parang nakakaano nga yung katauhan niya na sa ganyang edad niya. Ganun na ba talaga siya katindi? No? Alam mo, sa totoo lang, sa ngayon ano ko ngayon naririnig side by side na umaano sa kanya, no, na ibig sabihin ng mga kung ano nga pinagsasabi sa kanya, nilalabas yung mga na-experience nila, yung ugali. Siyempre ako, kinakabahan ako sa kanya na naaawa, pero mas naaawa ako sa magulang niya. Kasi siyempre, mga magulang yun bawat live pa naman niya, nakaano din yung nanay niya, nakasubaybay. Parang ako yung nasasaktan para sa nanay niya kung may katotohanan itong mga binibintang sa kanya, no? At ang di ko nga maintindihan kung bakit hindi siya nagsasalita na or mag-sorry man lang or tanggapin man lang niya kahit papaano na may naging party nga siya sa pagkakamali. Parang feeling ko talaga pinaninindigan niya na wala siyang laging kasalanan, okay lang sa kanya, relax lang sa kanya. Pag pinagmamasdan ko siya, may katotohanan ba talaga yan? Or magaling talaga siya, no? Hindi ko alam kung saan siya banda matalino. Kung sa pagpe-pretend, sa pagpapaikot, o totoo talaga na hindi siya naapektuhan kasi yung mga paratang sa kanya walang katotohanan. Ano ba talagang totoo dun? No? Yung parang, kasi ang masaklap kasi doon, social media to 'Di ba? Public, napapanood ng lahat, naririnig ng lahat, madami. So, para sa kanya, wala lang ba yun? Yung parang i-ignorin lang niya yun? Buti sana kung lahat makakaintindi sa kanya. Buti sana kung lahat nakasuporta sa kanya. No? Yung parang di ko talaga maano, di ko talaga mag-gets kung anong klaseng pagkatao mayroon siya na parang tingin ko, hindi ba to natatabla ng hiya? Or hindi ba siya nasasaktan sa mga nangyayari? Anong pagkatao meron? Or talagang tinatapangan niya yung pagkatao niya kasi sanay siya or style niya talaga yun. Kasi parang nakakagulat talaga yung maririnig mo, no? Na talagang ganun yung pagkatao niya. Parang hindi talaga ako makapaniwala na ganun yung nangyayari. Pero mahirap nga i-judge siya. Kasi nga, syempre, tayo is nagbe-base lang naman tayo sa mga napapanood natin, ng mga video, no? Sa mga reactions nila. So, nagbe-base lang naman tayo doon. Hindi ko siya kinakampihan. Yung parang gusto ko i-balance kasi pag pinaniwalaan ko lang yung naririnig ko sa isang side, yung parang nagugulat ako. Yung parang di ko alam kung kaya ko ba talaga i-absorb yun na mga ganong naririnig ko na, ganun talaga, ganun ba? Ganun siya? Diba? Ang
Ang gulo. Di ko maintindihan, kaya sabi ko nga, buti na lang talaga itong mga angels na 'to na nandito na sinusuportahan natin at wala sila sa gano'ng klaseng issue, gulo. Kasi kung tutuusin kung may katotohanan, halos kasiraan niya 'yun, eh. Kasiraan niya yung mga lumalabas at nadadamay pati pamilya na, 'no? Hindi man lang niya i-defend yung sarili niya na kung wala talagang katotohanan yun, dito naman magla-live siya, kaya naman niya yun sagutin, bakit hindi niya sagutin 'no, para marinig ng lahat. Huwag niyang hayaan na ang nagsasalita lang is yung mga nagtatanggol sa kanya, may bibig naman siya, at saka para sa yan sa kanya, kasiraan niya yan, pagkatao niya yan, 'di ba? Kung walang katotohanan yung mga paratang sa kanya, ang bilis sumagot. Ewan, sa ganyang edad, gano'n na katindi yung mga nangyayari. Siyempre ang dami talagang paratang, yung parang kinikilabutan ako sa mga issue 'no, kung gano'n talaga siya. Pero sabi ko man nga, minsan iniisip ko din 'no, or dahil nga talaga siguro social media 'to, ang hirap, eh. Pero nang dahil lang ba talaga sa views? Nang dahil lang ba talaga dito sa YT, handa ka talaga sirain yung pagkatao mo? Or handa ka ba talaga manira ng tao? 'Di ba nakakatakot yun, nakakakaba kasi public 'to, eh. Madami ang makakapanood, hindi ito sikreto. Sabi ko nga, doon sa may napanood ako na itong nagsalita na sponsor na gusto lang magpasikat kasi vlogger din pala. So parang sa una hindi nila in-expect yata na vlogger na may YouTube din. Nung tinignan niya ang dami ng views. Ngayon sabi niya, tignan mo, sikat ka na, ang dami mo ng views kasi yun ang purpose mo dahil gusto mo magpasikat yata. 'Di ba? Kaya gumawa ng ganong gulo. Gumawa ng ganong kwento, issue, nagpasabog. Para nga naman maging sikat siya at madami siyang views. Ha? Minsan ang gulo. So ibig sabihin ng dahil lang ba dito sa views, ng dahil lang dito sa YouTube, handa kang manira ng tao? 'Di ba? Parang ang gulo, yung parang di mo talaga maintindihan kung ano yung totoo. Pero ako talaga, ngayon, ang masasabi ko lang, parang hindi talaga siya naapektuhan. Or, pilit niyang tinatakpan yung totoong nararamdaman niya. Na nagpipretend siya na kunwari hindi ako apektado. Pero ang totoo, deep inside, durog na durog siya. Ano bang totoo doon? No? Or kung ganun nga talaga na hindi siya apektado at maraming nagsasabi, nagpapatunay na ganun ang pagkatao niya, parang hindi yata normal yun. Ang hindi ka masaktan at hindi ka makaramdam, naku, nakakatakot na yun. Sanay na sanay ka na ba talaga sa ganyang style? Kung ang diwata natin si Joy, nung binabash siya nung mga panahon na yun, wala naman siyang ginagawa. Umiyak siya, di ba? Kasi masakit. Pero siya parang hindi apektado. No? Nagulat talaga ako. At ito na nga ang sinisigaw ng tagapagtanggol niyang talaga naman. Ito talaga si Ma'am Eve Jepta, talagang isa sa tagapagtanggol niya, no? Grabe talaga ito magtanggol. Dadapaan ka. So sabi ko nga, sana nga talaga hindi dumating yung panahon na baka mamaya isa ka din sa kumanta. No? So tignan natin. Kasi nga, itong mga, di ba, naalala ko dati si Miss Japina, di ba? Ang dami niyang binakbakan sa kalingap ng dahil lang sa sa kanya, depensa sa kanya, no?
tingnan, lumabas ang katotohanan na yung mga pinagagawa nila, alam naman nila talaga na walang katotohanan, ginawa lang nila yun, gumawa sila ng ingay, no, para depensahan si Medeth. O, 'di ba? Lumabas sila, ilan sila. O tapos ang Marinduquing Gala, lumayas din. Dalawa yata yung sponsor na nagsasalita ngayon na nagpapatunay na pinapatunayan na yung sinabi ni Ana Marita, totoo. So ngayon si Egypta, grabe magtanggol. So sabi ko nga, sana nga talaga hindi ikaw ang isa na susunod. No? Tignan mo yung mga sinasabi niya. Ang dami daw gutom na napakain ni Medeth. Nung mga panahon na yun, grabe din sila mambash kay Joy. Sila yun ang tumitira kay Joy, no? So ngayon na sila yung tinitira, ganun sila maka-react, no? Tapos, 'di ba, si Kuya Bal, sinasabi na i-interviewin si Medeth. Kanina ano yung sabi ni Egypta. No, guys, panoorin nyo to na sinisigaw ni Egypta tungkol doon sa sinabi ni Kuya Bal na pupuntahan niya ng Naga si Medeth para interviewin. Ito. Yan ang sinisigaw ni Egypta. Diba? Wala naman ako doon. Wala naman akong pakialam kasi buhay nila yan, no? So, nakikisaw-saw lang naman tayo dito. Wala naman talaga tayo doon sa sitwasyon, no? Kaya lang as viewer, syempre, lalo pa nga sa ganitong naririnig, yung parang hindi ka talaga makapaniwala, no? Na parang nakakagulat na yung maramdaman mo or feel mo sa isang tao na hindi malang apektado, relax na relax. Di ko alam ano totoo sa katauhan niya. Or pilit niya talagang tinatakpan yun, kunwari strong siya. Wala lang, kasi wala akong kasalanan. Ganun ba yun? Kung para sa akin, kung wala kang kasalanan, iklaro mo, isigaw mo. Kasi kung wala ka naman talaga kasalanan, hindi ka naman matakot labanan yung umaakusa sa'yo. Sagutin mo, di ba? Face to face. Maribatal, dito. Ipamukha mo din na walang katotohanan yun. Hindi yung hindi ka iimik, tapos feeling mo hindi ka affected. So, nakakagulat yung katauhan niya. Sanay? O dahil nga talaga siguro sa pinalalabas nila na matalino, madiskarte, pinagsama talaga, 'di ba? Nakakahiya. Kung may katotohanan 'yun, nakakahiya. Kung lahat ng paratang sa kanya is talagang mapatunayan na totoo, nakakahiya sa niya, sa pagkatao niya para sa akin, no? Kaya buti na lang talaga, no? Kaya minsan pinagkukumpara ko sila ni Joy. Sabi ko nga, ang layo, no? Ang layo sa personalidad ni Joy. Di ba napansin ko din kahit nung sila pa ni Dan, iba talaga siya kumilos, no? Iba talaga. Parang nandoon na nga talaga na parang talagang lagi, parang inaano niya talaga yung sarili niya, no? Na matalino siya. No? Parang ewan. Minsan nakakabulabog yung mga gulo. Nakakahiya Ibig sabihin nakakahiya kasi public to Ang daming makakabasa, ang daming makakapanood. Tapos, ganun yung isisiwalat sa pagkatao mo. Yung ganun ba namang klaseng pananalita na yung tatay mo nung nagkasakit, humingi ka sa akin ng direkta, tapos pati kaibigan, dinamay, lahat na ibubulgar. Siyempre, nakakahiya. Kasi, ang daming makakapanood. So, ano na lang sasabihin sa'yo kung may katotohanan? So, basta mo na lang ba talaga sabihin na wala akong pakialam kasi wala naman yung katotohanan? Yung isip ng tao, hindi mo kontrolado yun.
Lalo pa minsan yung tao kung ano yung narinig, minsan yun na yung paniniwalaan. Hindi nila kailangan i-ano yun, hanapan ng patunay. 'Di ba? So, sa akin naman kung lahat ng yun na paratang is walang katotohanan, bakit hindi niya ipagsigawan? Bakit hindi niya sagutin? 'Di ba? Na walang katotohanan. So, siguro kaya nahimik siya dahil alam niya sa sarili niya na totoo. Actually, siya lang naman talaga nakakaalam sa sarili niya kung anong totoo na nangyayari. Kung talaga nga bang ginawa niya yun or hindi. Pero napaka-imposible naman na yung isang sponsor magsasalita ng ganyan kung wala namang katotohanan. 'Di ba? So, para sa akin, ewan kung sino nga ba talaga yung aanuhin mo, paniniwalaan mo. Pero hindi talaga ako makapaniwala. Hindi talaga ako makapaniwala na gano'n si Medet. Gano'n siya katindi. Ayaw ko man siyang husgahan. Kaya nga, 'di ba, pinapanood ko yung side niya. Inaalam ko kung may ano siya, may masasabi, kung may maririnig man lang ako na sasabihin niya doon sa umaakusa sa kanya. Parang wala akong naririnig, Tapos siguro may mga nababasa siya doon sa comment na yung mayabang, 'di ba may explanation siya doon. May explanation siya doon. Ito guys, yung explanation niya doon sa yabang. Grabe, no? Ang daming naglalabasan ngayon. Pero ang pinapalabas nga nila, mga gutom. So yung mga nagkakanda, gulo-gulo dyan, mga gutom daw yan, pinapakain ni Medet. Kaya ang dami daw ni Medet na napakain. Mga bangaw, yung mga bangaw dyan. Yung mga bangaw dyan. Ano ba yung bangaw? Yung, di ba, yung malaking, ano ba yan? Yung langaw. Pag malaki na, bangaw na yun. No? Yung dumadapo na malaking bangaw. Yun ang sabi ni Egypta. Mga bangaw. Ang dami yung mga gutom na bangaw na pinakain. Nakakatawa, no? Nakakatawa. Pero sa akin, kung sa side ko yun, nakakahiya. Kung walang katotohanan, hindi mo hahayaan na paparatangan ka ng ganun. Kung sinasabi mong matalino ka, strong ka, bakit hindi mo ipagsigawan dito na walang katotohanan yun? Ipagtanggol mo yung sarili mo kasi matalino ka, di ba? Bakit hindi mo ipagsigawan? Walang katotohanan yan. Kaya kitang sagutin. Huwag niyang hayaan na ganunin siya. Kung walang katotohanan yun, kasi damay pati pamilya, buti kung siya lang. Idamay yung buong pamilya. Kaya nga sabi ko sa inyo, parang ako yung nasasaktan para sa magulang. Kasi siyempre, magulang yun eh. Kahit pa paano, anak niya yun na inaakusahan ng ganyan. Pero wala tayong magagawa kasi kung may katotohanan yun, paano naman nga talaga yung mga taong nagmalasakit, tumulong at bumitaw ng pera. Siyempre, kailangan din natin intindihin ang side na yun. Although sinasabi natin na dapat ang pagtulong ay walang kapalit, hindi sinusumbat, hindi kinikwenta. Pero may sarili siyang dahilan kung bakit siya nasaktan. So, hindi tayo, kahit naman ako, pag magbitaw ako ng ganun, magdadadakdak ka rin, di ba? Napaka-normal nun. Kung ikaw naman sa parte mo, ikaw ang pinapahiya, ikaw ang pinagbibintangan na ganito ang pagkatao mo. Kung sa tingin mo walang katotohanan, bakit hindi mo ipagsigawan na walang katotohanan? Kung walang katotohanan yung isang bagay, tama ba yung mananahimik ka? Parang sa akin tama yung pananahimik, pero depende sa sitwasyon, depende sa binibintang sa'yo. Pero kung ganyang klaseng pagbibintang sa'yo is kahihiyan, mukha kang pera, di ba? Nadadamay pati magulang mo kasi pati tatay niya nakasama doon kasi nung nagkasakit ganyan. Di ba? Kasali yung pamilya. Kung totoo naman talaga na totoo yun, halimbawa naman totoo, may katotohanan. Humingi talaga siya direkta, ganito panay niya parinig. Isabihin niya ang totoo, ginawa ako yun, pero pasensya na ganito, ganyan. Kahit pa paano mako-comfort yung kabila. Kasi yun lang naman ang kailangan dun eh. Aminin mo sa sarili mong katotohanan para naman yung kabila, ma-comfort sila.
na totoo. 'Di ba? Hindi yung wala ka lang, ignore, tawa-tawa, kunwari hindi affected. Parang hindi naman yata normal yun, ano abnormal ba? Nasobrahan ba sa talino, nasobrahan ba sa diskarte? Kaya gano'n yung reactions niya? No, parang parang nang-aasar pa. Feeling naman niya kaganda-ganda ng ano, kaganda-ganda ng ganyang klaseng pag-uugali. Oh, ambassador ka ng sinasabi mo na dapat maging modelo ka diyan sa pag-aaral mo ngayon. O paano kung ang daming mga kabataan ang makapanood ng ganyang issue para sa'yo, laban sa'yo, mga kaklase mo. O siyempre, di ba nakakaya yun? Kaya kung ako talaga, kung wala namang katotohanan, lalabanan ko dito, pagsisigawan ko rin. O, walang katotohanan yung sinasabi mo. Hindi ko hahayaan na mapahiya ako, mapahiya ang pamilya ko. O, di ba? So, ibig sabihin, kaya ka nananahimik. Kasi alam mo sa sarili mo na yun ang totoo. Kaya ka siguro nananahimik kasi wala kang masabi. Kasi hindi mo alam kung paano mo poprotektahan yung sarili mo, kung paano mo sila papasinungalingan. 'Di ba? Yun ang nababasa ko doon. Pero yung sasabihin mo na tatawa-tawa ka diyan kasi hindi ka affected, mali siguro yun. Hahayaan mo na balasubasin yung pagkatao mo sa walang katotohanan. 'Di ba? And besides, alam naman natin kung paano siya nadampot. 'Di ba? Buti sana kung dinampot ka talagang may pera ka na pwede nga namin sabihin na, "Bakit hihingi, may pera ka?" Oo, gano'n 'yun. Kaya kaya nagtataka ako kung or itong mga nag-aano sa kanya, mga nagtatanggol, siyempre normal ang nagtatanggol kagaya sa atin pinagtatanggol natin yung mga love natin na angels. Pero at least naman ang pinagtatanggol naman natin is talaga naman worth na ipagtanggol kasi nakikita naman natin na wala talagang ginagawang mali. 'Di ba? Sila kaya sabi ko nga sana nga talaga itong sumusuporta sa kanya. Pagdating ng panahon, hindi gumaya dito sa iba na nagsipag-alisan at pagkatapos umalis kakanta, may ikakanta. Sana nga talaga mapanindigan nila. Kaya talaga nila, ibig sabihin yung talagang pakiramdam nila, nakilala na talaga nila si Medeth, alam talaga nila yung buong katauhan, laman ng utak. Kasi sabi ko nga kung pwede niya ignorin itong mga kumakanta na pakinabangan niya, kaya din sila paikutin ngayon. Kaya din silang gamitin. Siguro, kung may katotohanan nga talaga, siguro sabi ni Medeth, pakialam ko sa inyo. Kaya hindi ako apektado kasi wala akong pakialam. Suportahan nyo lang ako ng suportahan. Diba? Hala. Nakakahiya kaya yan mga binibintang sa kanya. Hindi yan basta lang ganun kasi katauhan mo yan personalidad mo yan, dignidad mo yan. Diba? Yung paratangan ka ng ganyang klaseng pag-uugali, nakakahiya yun para sa akin. Hindi yun normal na para lang magtawa-tawa ka lang dyan, pangiti-ngiti ka lang na feeling hindi ka affected. Ba, parang hindi ano yun, hindi normal na ano yun, na ibig sabihin na response. Kaya sabi ko, ano ba talaga, parang nahihiwagaan ako sa personalidad ni Medeth, no? Sanay ba talaga siya sa ganyan? Kaya talagang wala na sa kanya, ibig sabihin manhid na, hindi na siya natatamaan. Kasi manhid na niya, ibig sabihin matagal na niya yung katauhan. Kung ganun, kasi itong mga nagpaparatang sa kanya, hindi niya kaano-ano at inabutan siya ng pera. Yun ako na-alarma, no? So, nakakatakot, nakakagimbal. Kasi sabi ko, ganyan ang pinaparatang sa'yo, babae ka pa naman, teenager ka pa, ay hindi na pala teenager, no? Dalaga ka pa naman. Tapos, guys, ito pa ang napapansin ko, no?
pinagpipilitan talaga na ipagyabang yung yung love team din niya na sinasabi. Anong purpose nun? Kung may love team sa Kalingap, para sa akin kung bakit may love team ang Kalingap, kasi nga 'di ba nagpapaaral ang Kalingap. So yung kinikita doon is napupunta sa mga angels. Sabi ko nga, bakit nila, parang hindi ko maintindihan yan, pili talaga nila, hinahanapan si Medit ng partner. Nagpapahalata, 'di ba? Na talagang parang talagang nakikipagkompetensya, yun talagang pakiramdam ko dun. Tsaka ramdam mo naman na talagang kilig na kilig sila kunwari. Pag pinanood mo, di ka naman kikiligin eh. Wala naman nakakakilig na ginagawa sila. Natawa pa nga ako eh. Di ba, pinagyayabang na ang yayaman ng sponsors. Inong nag-anniversary, doon lang nag-celebrate sa ganun. Samantalang ang bubungga mag-celebrate ng mga angels natin sa kabila. Di ba? Nakita nyo naman yan kung paano mag-celebrate ng mga monthsary, anniversary, no? Tapos ang yayaman ng mga sponsors. Tapos ganun lang. At saka guys, aminin ko, never ako nakaramdam ng kilig. Kasi trinay kong panoorin, no? Siyempre, ang Danjoy natin, talagang hindi natin yan ipagpapalit. Talagang grabe, talagang ramdam mo yung kilig. Sa kanila wala naman akong kilig. Siya lang naman ang pilit na pinapakilig niya ang sarili niya. At tumatawa siya. Yun ang napapanood ko. Siya na ang pilit niya talaga na pinapakilig ang sarili niya. Yung Danjoy, hindi mga sarili nila ang pinapakilig. Kaming manunood ang pinapakilig at nararamdaman namin talaga kung paano kami kiligin. Sila pag pinanood ko, wala naman akong nararamdamang kilig. Ang nakikita ko doon, pilit niyang pinapakilig ang sarili niya. No? Kaya minsan talaga nahihiwagaan ako sa pagkatao niya. Kaya niya talaga mag-create ng mga ganyang bagay. No? Sabi ko hanggat maaari ayoko talaga sana siyang i-judge. Kung ganito man niya ito na ko, is para din naman ito sa kanya no? Yung parang, siyempre kahit na ganun, ang sinusuportahan na natin itong kabila, hanggat maaari, ayaw pa naman natin siya husgahan individually, no? Ayaw natin husgahan ang pagkatao niya. Kasi siyempre, sino ba naman tayo para humusga? Tsaka sabi ko nga, ayoko na, lalo pa nga may magulang yan, no? Ang nasasaktan diyan kasi ang magulang niya, na hinuhusgahan ang pagkatao niya. Unang-unang apektado niyan ang magulang niya. Kasi siyempre tayo mga nanay, hindi tayo papayag na anong tawag niyan, yung parang gaganunin mo yung anak mo. Tsaka lalo pa nga every live niya napapansin ko na, kasi nga kaya ako minsan hindi ko naman talaga totally gusto panoorin hindi ko nga pinapanood ang mga video niya. Minsan sa live niya nanonood lang ako kasi nga parang kasi bawat may umaalis, parang nag-aabang naman ako sa kanya na parang ma-feel ko naman talaga na nandoon yung sasabihin niya na pasensya na o ganito. Wala, yun talagang siya pa ang mataas. Sa tingin ko talaga siya pa yung mataas. Napakataas talaga ng ere niya, no? May kayabangan, no? Sabi ko, ang bata pa nito, grabe na ito magyabang. So, sana siyempre hindi natin i-wish na yung pagbagsak ng pagbagsak ng YouTube niya. Kasi siyempre, sino man naman tayo para gawin yun sa kanya? Kawawa naman, di ba? So, nangangailangan din sila. Kung nangangailangan tayo, nangangailangan din sila. Pero wag natin i-wish na mga karma-karma na yan na sinasabi, bumagsak yung YouTube niya. So, wag natin i-wish yun kasi Diyos lang ang may nun. So, wala tayong karapatan kasi lahat tayo nangangailangan, no? Pero para nga sa akin, hanggat maaari, ayaw ko din na kahit na hindi natin siya sinusuportahan, na maparatangan siya ng ganun.
Kasi siyempre kung ilugar natin yung sarili natin sa sitwasyon niya, 'di ba? Pero yun nga, siya nga ang nakakaalam ng totoong pagkatao niya, totoong mga nangyayari 'no, sa loob ng community nila. So, siyempre itong mga nagre-reactions na 'to, bumabase lang naman sila sa mga nagfi-feed sa kanila ng mga information or napapanood nila ng mga post, videos 'no. Kaya nga sabi ko nga sa kanya, kung alam niya sa sarili niya na walang katotohanan, bakit hindi siya magsalita? 'Di ba? Bakit hindi niya ipagsigawan, bakit hindi niya labanan? Kasi kung ako, kung wala yang katotohanan, kaya ko naman sumigaw. Kung kaya ka pagbintangan ng sponsor sa'yo ng ganito in public, bakit hindi mo gawin, ipagtanggol ang sarili mo? Huwag yung ipapakita mo na hindi ka affected, patawa-tawa ka lang. Kasi hindi naman lahat ng tao is tanga, 'di ba? Hindi lahat ng tao bobo, hindi lahat ng tao walang common sense. May kanya-kanya opinyon. Kung feeling mo talaga is yung mga style mo is nakakalusot sa lahat ng tao, hindi. 'Di ba? Para sa akin, siyempre wala naman tayong magagawa sa mga iniisip ng ibang tao kasi may kanya-kanya nga tayo pag-iisip. Pero yung marinig ng lahat ang boses mo na ipinagtatanggol mo yung sarili mo, para sa akin isang malaking bagay yun. Hindi man paniwalaan ng lahat ang sasabihin mo, at least na ipagtanggol mo ang sarili mo. Yung wala kang sasabihin, pangiti-ngiti ka lang, hindi ka affected. Parang hindi yung normal na kaisipan ng tao. Or talagang grabe yung talagang balot na balot ka na sa ganyang klaseng style kasi ganun ka na talaga. No? So, pangit yun. Kaya minsan, hindi ko maintindihan kung dapat ko ba siyang hangaan, kaawaan, o ang iba, alam ko, naiirita. Kasi feeling nila nang inaasar sila. Tignan mo yan ang mga personalidad niya, kung anong klaseng meron siya. Ganun ba talaga siya katindi? Nakakatakot yun. Kung may ganun siyang klaseng personalidad. So, syempre itong mga sumusuporta sa kanya, di naman natin yan makontrol. Syempre, kaya sila nakaimmediate kasi yun ang pinapanigan nilang tama. Pero itong mga tumiwalag, isa din sa nagtiwala sa kanya. Isa din sa pinaniwalaan ng pagkatao niya. Pero, later on, na-realize nila, nakilala nila. So, syempre itong iba, I hope so nga talaga na karamay mo talaga sila at hanggang sa dulo, no? Karamay mo sila. Kasi ang pangit naman yan, bigla naman tayo may malalaman, may bumak out na naman, may kakanta na naman. So, paano yun? So, kaya mo pa ba makumbinsi ang mga supporters mo? Kaya pa ba talaga nila panindigan na mabuti kang tao? Ayokong sabihin yun na hindi siya mabuting tao, no? So, hindi natin pwedeng sabihin yun. Nasasabi lang naman natin yun base doon sa nakikita natin sa kanya. Nahihiwagaan ako sa personalidad niya, kung ano talagang totoo. Nakakaawa yung magulang kasi nadadamay. 'Di ba? Pero kung talagang kaya niya talaga baliwalain yun, kung pati parents niya nadadamay, sanay nga talaga siguro siya. Kasi imaginein mo yan, pati magulang mo nadadamay, hindi ka masaktan para sa magulang mo, hindi mo ipagsisigawan na walang katotohanan, 'di ba? Mananahimik. Para sa akin, ang pananahimik may katotohanan kung anong binibintang sa'yo. Kasi ang pananahimik mo maaaring hindi mo kayang sagutin kasi alam mo yung totoo. 'Di ba? Alam mo yung totoo na kapag sinagot mo, kaya kang balikan ulit. Kayang patunayan. 'Di ba? Kaya mas pinipili mo ang manahimik.
Pag nanahimik ka, hindi lahat ng tao ang iisipin ay what I mean is yung kakampihan yung panig mo. 'Di ba? Maaaring ang paniwalaan itong narinig nila sa kabila. Kung sabagay pagkatao naman niya yan. Wala naman tayong, ano kasi personal naman niya yan na buhay. No, pero dahil nga, syempre, galing siya sa kalingap. Pero nakakatawa naman ito si Egypta, no? Na, 'di ba? Si Kuya Bal kasi minsan talagang ganun yung style niya eh. Minsan nga masyadong maano si Kuya Bal, no? Kung ikaw din talaga is mahina-hina yung kokote mo, kung paano siya unawain, ako talagang maliligaw ka ng landas, no? So, 'di ba, napanood ko yung interview niya kay J. Brad na pupuntahan niya si Medet at i-interviewin. Oh, 'di ba agad-agad sumagot si Egypta ng no, 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 para ganito, parang feeling naman niya talaga is ang ibig sabihin niya parang ang manggagamit is yung kalinga pa. Hindi niyo ba alam kung saan yan nanggaling? Hindi niyo ba alam kung sino yung unang nagpasikat diyan? Kung sa tingin niyo ngayon nagiging sikat yan, dahil ngayon na lang kayo sumuporta. Pero kanino ba yan nagmula? 'Di ba? Mahiya-hiya naman kayo sa sa sinasabi niyo. Sino bang unang nagpasikat kay Medeth? Aba, kalingap yata. Kalingap yun. Hindi kayo ang unang nagpasikat kay Medeth. Bago yan dumating sa inyo, sikat na yan. Sikat na yan. Sinusuportahan nyo na lang ngayon. Pero alalahanin nyo kung saan yan nagmula. Kung walang kalingap, wala kayo ngayong sinusuportahan na Medeth. Yun ang tandaan nyo. 'Di ba? Kaya kayo ngayon may sinusuportahan, kaya kayo ngayon may views, kaya kayo ngayon may pinagmamalaki kasi binild yan ng kalingap. Kung hindi ang kalingap, wala kayo ngayon dyan sa kinakatayuan nyo. Wala kayong community, wala kayong Medeth. Okay? Kaya wag mong anuhin si Kuya Bal, gaganon-ganonin na feeling nyo kayo ang magagamit. Hindi. Kayo ang nakinabang. Hindi sila ang makikinabang. Kayo ang nakinabang. Kasi kung wala ang kalingap, wala kayo ngayong sinusuportahan. Kaya, 'di ba? Saan nyo sila winakwak? Sa kalingap. Diyan si Medeth nagmula. Kalingap ang unang nagpasikat dyan. Kaya nga nakapagtataka kayo kung sino na yung sumisikat, yun ang dadangkutin nyo. 'Di ba? Tapos ngayon, ganun ang sasabihin nyo kay Kuya Bal. Kahit naman walang Medeth, may manunood sa kalingap. Ipagmamalaki mo yung views, one day, may 50k views, at sino yung pinaparinggan mo na milyon ang subscribers, ganun ang views. Aba, feeling naman yan, taas-taas ng mga views niya. Minsan talaga makapagsalita lang. Sa bagay, ganun talaga dito sa social media, no? Kaya minsan, hindi dapat seryosohin, chillax lang. Kasi, talagang ganun. Kasi, ang YouTube is income. 'Di ba? Pag ikaw pikon dito, walang mangyayari sa iyo, 'di ba? So ganun lang 'yun, tactic lang 'yun. Kaya ganun lang talaga. Ganun lang talaga magtrabaho dito sa social media. Yung mga ibang viewers lang talaga yung nababaliw. Nakakatawa, no? Alam mo, masarap maglibang talaga, no? Masarap makisawsaw. Masarap makisawsaw sa ganitong sitwasyon kasi talaga nga naman, no? So, yun lang guys. Wala tayong magawa kundi makisawsaw sa issue, makisabay sa init ng issue ngayon. So, kailan kaya ito mag-e-end?
Kailan 'to matatapos? But anyway, so yun nga, sabi nga ni Egypta, lahat busog, o 'di naghain kayo ng pagkain, bakit hindi kainin, 'di ba? Ikaw ba naman pinaghandaan ka na tatanggihan mo pa, lalo na kung masarap yung hinanda sa'yong pagkain, naku, sunggaban mo na 'yan. Thanks guys.